Kinabukasan, bandang alas 9 ng gabi nang dumating sina Lin Zichen at Shen Qingan sa Shanghai City Public Security Headquarters. Pagpasok pa lamang nila ay sinalubong na sila ng isang pulis na may balbas sa baba, palakaibigan ng ngiti at magaan ang kilos. Agad niya silang ipinakilala sa mga kasamahan, ipinaliwanag na sila ay mga estudyante mula sa Shanghai University na pansamantalang tutulong sa isang operasyon. Habang nagsasalita, itinuro niya si Lin Zichen at buong pagmamalaking binanggit ang kanyang pangalan. Ipinahayag niyang ito ang kilalang top scorer ng Nanjing Province. Dahil doon, mabilis na nagbago ang tingin ng ibang pulis, may mga bumati, may pumuri sa kanyang talento, at may ilan pang napansin ang maayos at kalmadong anyo ng binata. Nagpatuloy ang opisyal at ikinwento na ang kanyang inaanak ay isa ring freshman sa elite genius class. May halong panghihinayang niyang sinabi na kung hindi lamang pumasok si Lin Zichen sa Tianrengge, tiyak na kabilang sana ito sa genius class, kapantay ng kanyang inaanak. Biniro pa niya si Lin Zichen na mag-transfer na lamang, ngunit nanatiling tahimik ang binata at hindi tumugon. Dagdag pa ng opisyal, inimbitahan niya ang kanyang inaanak na sumama sa operasyong iyon. Malakas daw ito at maaaring makatulong sakaling makasagupan nila ang mga mas nakatatandang estudyante. Hindi pa man niya natatapos ang paliwanag nang may biglang magpahayag na dumating na ang hinihintay nilang tao. Sa pintuan ay tumayo ang isang binatang may mahaba at bughaw-berdeng buhok. Kumpiyansa ang tindig at kapansin-pansin ang kakaibang aura na dala nito. Lumapit ang pulis at hindi naiwasang humanga, sinabi pa niya na napakaswerte ng opisyal sa pagkakaroon ng ganoong kahanga-hangang inaanak. Masayang binati ng opisyal ang binata at tinawag itong Xiaojian. Binanggit niya na balita niyang umabot na ito sa Ordinary Tier 5. Mapagkumbabang ngumiti si Xiaojian at sinabing normal lamang ang kanyang naging progreso. Pagkatapos ay ikinwento ng opisyal na may dalawa pang freshman na kasama sa misyon, at may isa raw na napakagandang babae. Nag-alok siyang ipakilala ang mga ito. Naging interesado ang inaanak at halatang sabik, tila handang ipakita ang kanyang kakayahan. Ngunit nang dalhin siya ng opisyal sa kinaroroonan ng dalawa, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling makita niya sina Lin Zichen at Shen Qingan, tila nawala ang lahat ng kumpiyansa sa kanyang mukha at napalitan ng matinding gulat. Sa loob ng isang iglap, malinaw sa kanya na tuluyan nang nasira ang balak niyang magpakitang gilas. Hindi agad napansin ng opisyal ang pagbabagong iyon at masigla pa ring sinimulan ang pagpapakilala. Ngunit nang makita niyang namumutla ang kanyang inaanak, nagtanong siya kung masama ba ang pakiramdam nito. Sa isip ni Lin Zichen, agad niyang nakilala ang binata, si Luo Yongjan, ang top scorer mula sa Dajang Province na kanyang tinalo sa isang iglap noong freshman trial. Nauutol na sumagot si Luo Yongjan at sinabing wala lang iyon, nagulat lamang daw siya dahil may mga kakilala siya roon. Nagulat ang opisyal at nagtanong kung kilala ba niya ang dalawa. Doon na ipinakilala ni Luo Yongjan si Shen Qingan bilang top scorer ng Nanjing, at si Lin Zichen bilang runner-up, at ang bagong hari ng unibersidad. Idinagdag pa niya na si Lin Zichen ay mag-isa lamang na tinalo ang buong genius class noong trial, at tinawag pa itong pinakamalakas sa kasaysayan. Nahiya si Lin Zichen at mahinahong sinabihan si Luo Yongjan na huwag nang palakihin ang usapan. Tumango si Luo Yongjan bilang pagsang-ayon. Naiwang tulalang-tulala ang opisyal, sa kanya napagtantong lubos niyang minamaliit ang kakayahan ni Lin Zichen. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, isang convoy ng mga armored vehicle ang dahan-daang bumiyahe sa madilim at masukal na kagubatan patungo sa pinagtatagwan ng mga drug dealer. Sa loob ng sasakyan, namigay ng bulletproof vest ang opisyal sa lahat ng kasama. Magalang na tumanggi si Lin Zichen. Tumanggi rin si Luo Yongjan, may bahid ng yabang sa tinig nang sabihin niyang walang silbi ang mga baril laban sa kanya. Sa kanyang isipan, kahit hindi siya ang bagong hari, isa pa rin siyang top scorer, at nais niyang ipakita sa mga ordinaryong pulis ang tunay na lakas ng isang henyo. Hindi nagtagal, dumating ang convoy sa isang inabandunang pabrika. Agad na inilunsad ng pulisya ang pagsalakay.
Sa loob ng gusali, napansin sila ng mga armadong lalaki na sumigaw ng babala at nag-utos ng agarang pag-atres. Alam ng mga kriminal na kamatayan ang naghihintay sa kanila kapag nahuli, kaya walang pag-aatubili silang gumanti at magpaputok. Sa gitna ng ulan ng bala, nagsilong ang mga pulis at ang 3 estudyante sa likod ng mga kaong kahoy. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Lin Zichen at sumugod pasulong. Hindi rin nagpatumpik-tampak si Luo Yongjan, lumabas siya mula sa tagwan at tumakbo sa gitna ng putukan. Sa gulat ng isang pulis sa malapit, tumalbog lamang ang mga bala sa katawan ni Luo Yongjan at tila wala itong epekto. Sumunod si Lin Zichen. Lalong nabigla ang mga kriminal nang makita nilang wala ring nagawa ang kanilang mga bala laban sa kanya. Sunod-sunod na malalakas na suntok ang pinakawalan niya, isa-isang pinabagsak ang mga kalaban habang hindi pinapansin ang kanilang pagsusumamo. Nang makita ang pagbagsak ng mga kasama, isang desperadong kriminal ang naghagis ng granada at sumigaw na isasama niya si Lin Zichen sa pagsabog. Isang napakalakas na putok ang yumanig sa paligid. Mula sa makapal na usok, lumitaw si Lin Zichen, walang ni isang bakas ng sugat. Nang makita niyang may ilang kriminal na nagtangkang tumakas, naisip niyang magandang pagkakataon iyon upang magsanay si Shen Qingan. Tinawag niya ito at sinabing siya na ang susunod. Humakbang si Shen Qingan, ipinikit ang mga mata, at tahimik na nagtuon ng isip. Sinimulan niyang kontrolin ang qi at dugo sa katawan ng mga tumatakas. Bigla silang nanigas, nagkanda-baluktot ang mga katawan habang sumisigaw sa pagkalito. Sa huling utos ni Shen Qingan, isa-isa silang bumagsak at nawalan ng malay. Matapos ang laban, may nagulat na pulis na may nahanap silang kahon ng kakaibang mga buto sa loob ng pabrika. Tinawag ng pinunong opisyal si Lin Zichen upang suriin ang laman. Kinumpirma niyang iyon ay mga binhi ng demonyong puno at may malinaw na kaugnayan sa kulto ng Diyos halaman. Ipinaliwanag ng isa pang opisyal na ayon sa salaysay ng mga kriminal, na sangkot din sa human trafficking, may isang misteryosong taong nakamaskara na nagbayad sa kanila ng malaking halaga 2 buwan na ang nakalipas upang ikalat ang mga binhing iyon. Matapos makumplito ang misyon, ipinaalam ni Lin Zichen sa opisyal na aalis na sila ng kanyang kasintahan. Nag-alok ang opisyal na ihatid sila pabalik. Habang nasa loob ng sasakyan, naisip ni Lin Zichen na para sa kaligtasan, mas mabuting umiwas sa mga mapanganib na kultong erehe. Ngunit may biglang pumukaw ng kanyang pansin sa gilid ng daan. May nakita siyang daga sa tabi ng bunten ng pagkain, hawak ang isang pulang binhi. Agad niyang napagtanto na nagtatanim ang daga ng binhi ng demonyong puno. Biglang sumagi sa isip niya ang isang hinala, maaaring may kaugnayan ito sa kulto ng Diyos Daga. Agad niyang hinarap si Shen Qingan at mariing sinabi na ipaalam ito sa kanyang guro na si Mo Dongji. Posibleng nagsasabuatan ang kulto ng Diyos Daga at ang kulto ng Diyos halaman sa pagpapakalat ng mga binhi. Bagaman nagulat, agad na sumang-ayon si Shen Qingan. Kasabay nito, tinawagan ni Lin Zichen ang pinunong opisyal upang iulat ang kanyang natuklasan. Iniisip na ang mga usaping may kinalaman sa mga erehe ay mas nararapat na hawakan ng public security. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.